Ano na pong nangyari dun sa draft committee report that caused a lot of kerfuffle a few weeks ago? Yeah, naka-route na ito. Binigyan namin silang ng tigit-tig isang kopya. Hindi ito yung route na isa-isang pinapadala sa mga opisina. Kasi nadala kami last time, nag-leak yung draft na partial report. Ginawa namin para traceable din kung saang opisina mag-leak. Bawat isa, binigyan namin ng kopya na pipirmahan nila. Sa kanila namin i-consolidate kung makakagather ng 11 signatures para ma-file na sa masubmit sa Bills and Index, para maisama na sa ordinary business. Para ma-report out ko na, nagdadraft na ako ng sponsorship speech in case na makuha yung 11 signatures or more, para sponsor ko na sa floor, para magdebate na kami. This version of your bill, how is it different from the draft committee report? Sorry, not bill, the report. This version of the report, may pagkakaiba po At saka ba? yung nag-leak, Oo, doon sa na-leak na sa version. nag-leak, walang substantive na revision doon. Ang binago lang doon, yung isa, no, yung significant pero hindi substantive. Yung salat na recommended for filing of charges, pinalitan namin ng recommended for preliminary investigation, which amounts to the same thing, ano. Kasi yung kaya lang gawin ng Blue Ribbon Committee o ng Senado, mag-recommend ng preliminary investigation to be conducted by the DOJ and or ombudsman as the case may be, you know. Hindi kami pwedeng mag-recommenda ng filing of charges sa court. Kinlarify lang namin yon kasi nagkaroon ng misunderstanding na pagka-filing of charges, sa layman nga naman, ang intindi, sasampa na ng Senado sa korte. Kaya pinalitan namin yung phrase na yon. Sa halip na filing of charges, ginawa namin preliminary investigation. Pero ganun din na ibig sabihin, yun din ang substance. Kasi hindi naman kami talaga pwedeng mag-recommenda sa korte. Only the DOJ at saka ombudsman ang pwede lang mag-recommenda sa korte. Isn't that a big step down, Senator? I mean, preliminary investigation sounds benign. Recommended for filing of charges is a lot more serious. No, Regina, sorry. Specific yung preliminary investigation. Maski nilagay namin yung for filing of charges, ang pupuntahan din nun, preliminary investigation. Hindi pwedeng, kasi ang pwede lang mag-file ng information sa court, DOJ at saka ombudsman. Nasa mandate nila kasi sila yung prosecutor. Yeah. Ang Senado, mas mababa pa nga kami sa NBI saka sa police kasi kami in aid of legislation, kaya lang sa mandate ng Blue Ribbon Committee, merong portion doon and investigations. Hindi lamang yung in aid of inquiry, in aid of legislation, and investigation. Meron pang ganon. So doon sa aspeto na yun, pwede kami mag-recommend ng filing of charges or preliminary investigation. Pero pareho rin ang meaning nun. No, of course, we understand Senator. only the DOJ and the ombudsman can act on it. Pero I'm just wondering whether there was pressure to change the language because preliminary investigation. No pressure. No pressure. Ano na yun, suggestion ng ibang kasama ko, na baka ang dating daw sa mga kababayan natin, pag filing of charges, inaakusahan na yung mga kasama namin sa korte, which is a level higher than preliminary investigation. Pero ang ibig sabihin pa rin noon, kasi hindi naman kami pwedeng mag-usurp ng function ng DOJ at saka ng ombudsman. So maski pinalitan namin ng preliminary investigation, yung filing of charges, preliminary investigation pa rin yun. Walang kaibahan yun. Pero sir, but in the past, the Blue Ribbon Committee would at times recommend the filing of charges, if I recall correctly. Semantics lang, Ed. Ano na yan? Choice of words lang, pero pareho rin ang meaning. Pareho rin intention, pareho intention. Pero it could be interpreted in two ways, ano? And wala naman names na natanggal doon sa committee report from the leaked version. Wala naman, wala. Yung pa rin. Oh. Kasi guided kami by evidence Nireview namin na nireview. At saka hindi ako yung mismong nag-review. Guidance lang sa akin, be guided by evidence. Hindi pwede rito yung merong personal consideration. So my lawyers, sa staff ko, plus yung general counsel ng Blue Ribbon Committee, who used to be the Deputy Ombudsman for Luzon and Special Prosecutor during the time of Ombudsman na Conchita Capi Morales, si Gerard Mosquera. So very competent. Bad pleasure pa nga ito
So wala akong duda na pag-aaralan niya mabuti ito at tama based on my guidance na walang personal consideration. Basta kumbaga sa Department of Justice, naka-blindfold kayo. Tingnan nyo lang ebidensya. Doon lang nakatuon yung mata nyo sa ebidensya. At yun ang lumabas. And ako naman, Senator, since I'm the chairman, I will take full responsibility sa kanilang ginawa na Oo. report. Senator, nakailan na kayong signature so far? Mga ilang araw na rin yan, di ba? Hindi ko pa naman monitor bukas, malalaman ko kasi bukas yung session namin. Pero may mga nag-indicate na with reservation, will amend, will interpolate, napipirma raw sila. At least sa majority group. And we're 15. Oo. No? So, Pero 15. Senate President, kasi hindi na nagpipirma yung Senate President ng committee report. 14. 14 yung, kaya baka maluwag yung 11. Ngayon, kung hindi pipirma yung mga kasamahan ko, hindi ako mga 11 signatures, then there is no committee report. Ang totoo niyan, mas magangang trabaho ko. Wala akong i-depend sa floor. So you're confident that you're na maluwag ang Yeah. 11. You will get that number. Kaya. Oo, kaya. I think so. Kasi nung nag-caucus kami, nung unang diniscuss namin, nag-express sila ng mga concerns nila tungkol doon sa mga words na ginamit. Pero sa akin, sinabi ko rin sa kanila, meron akong bottom line, may baseline ako dito. Kung babaguhin natin yung substance, I'm not willing to sponsor it. Maghanap kayo ng ibang mag-sponsor. Kasi I cannot defend something which I don't believe in.